Dinayo ng GMA News ang palawig sa Zambales, ang pinakamalapit na bayan sa matagal ng pinagtatalunang Scarborough Shoal. Ayon sa mga taga roon, sadyang sagana raw ang lugar sa yamang dagat. Kaya madalas puntahan ng mga dayuhang mangingisda noong paman. Mula sa Zambales, nakatutok live at exclusive si Rafi Lima. Rafi? Mel, bagamat ang baybayang ito nga sa Zambales ang sinasabing pinakamalapit na landmass sa Scarborough Shoal, hindi nababahala mga tiga rito sa nag-aalab na tensyon ngayon sa pinagtatalo ng lugar. Hindi na raw kasi bago ang mga ganitong eksena, lalo na ang pagpasok doon ng mga dayuhang mangingisda, bagamat nasa loob ito ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Mula sa barangay na ito sa bayan ng Palawig, Zambales, tanaw ang mga nagdarang barko sa kalawakan ng West Philippine Sea. Dito dumaraan ang mga cargo at commercial ship mula Maynila patungong norte. Pero pinakakilala ngayon ng Palawig bilang pinakamalapit na bayan sa matagal ng pinagtatalo ng Scarborough Shoal. Ang mga opisyal ng munisipyo, hindi pa naman daw nababahala sa nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea. Pero sana raw, hindi na ito lumala pa. Sana wag humatong sa punto na pagbawalan kami ng mga dayuhan sa sariling sa sariling tubig namin, sa karpat nila mangisda at mamuhay. Iyon talaga, we will assert our rights, no, and to protect the territorial water of Palawig. By all means, at all cost, we will have to. Mula sa Palawig, 12 hanggang 15 oras, makakarating ka na raw sa Scarborough Shoal gamit ang isang malaking bangka. Ang bakawang bahaging ito ng Palawig dito sa Zambales, ang sinasabing tapat ng Scarborough Shoal. May 220 kilometro ang layo mula dito sa Pampang. Bagamat masyado na itong malayo para sa mga maliliit na mangingisda, ilan sa mga taga rito na nangas magtungo roon, magpapatunay umano sa yaman ng lugar. Dahilan ayon sa aking mga nakausap para sa Jane ito ng mga dayuhang mangingisda. Noon pa man. Si Mang Fidencio, nito lamang daw nakaraang taon, nakapangisda sa pinagtatalo ng lugar. Hindi raw nakapagtatakang may mga nakikiangkin dito dahil sa dami ng yamang dagat na makikita roon. Ang daming isda talaga. Sa dami wala akong pagparisan dito na nakita na kasi mula ng kabataan ko dito sa Garita. Si Mang Liberato naman, 3 beses na raw nirentahan ang kanyang malaking bangka para mangisda sa Scarborough. Sa dami raw ng mga isda sa lugar, gamit lang ang pana. 3 araw, puno na ang kanyang malaking bangka. Pero noon pa man, kahati na raw nila sa pangingisda dito ang mga dayuhang mangingisda na kinabibilangan ng mga Chinese at mga Taiwanese. Maraming Taiwanese doon. Mababait din sila at kung nawawala ang kami ng tubig, pwede kayo manghingi sa kanila. Paminsan-minsan, sinisita naman daw ng mga dayuhang mangingisda kapag may napapadaang patrolya mula sa Philippine Navy. Pagka napupuntahan ng Navy, umaalis ba yung mga Taiwanese? Hindi naman, nandun lang po sila nangingisda din. So ano kayang alam nyo bakit pinupuntahan ng mga Philippine Navy? Ayun, yun ang hindi namin alam dahil kami nangingisda din kami doon, pinapabayaan lang namin sila. Aminado ang mga mangingisda dito, kaunti na ng kaunti ang kanilang nahuhuli sa karagatan ng Palawig. Kaya kahit malayo, sinasadya na nilang Scarborough Shoal para makapanghuli. Dahil pati nilang palitan ng palitang huli ng isda sa 5 parte ng bansa, may pakiusap ang mga mangingisda dito. Kung mayroon tayong pagkakataon na ipagbawal sa ibang bansa dahil higpitan na nga ang kwan, dapat ganun lang gagawin. Mel, normal na nga daw ang sama-samang pangingisda ng mga Pilipino at mga dayuhang mangingisda sa Scarborough Shoal, pero tila ngayon lang daw nagkaroon ng ganong katinding tensyon doon. Kaya naman sana daw agad itong ma-resolve ba. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima.